Confirm mga kaibigan, bumaba ng sintensya kay Cassandra Francisco. Life imprisonment without pardon ang naging hatol na hukom sa kanya. Kung maalala ninyo, may lumabas sa Star Witness na nagdiin kay Cassandra at naging dahilan kaya madaling natapos ang kaso. Mga kaibigan, mukhang palabas na si Cassandra. Cassandra! Hindi ba ako dito? Hindi dapat igulang wala ka namang kasalanan. Nay, huwag mo kayo umiyak, Nay. Asa na interviewin ko lang siya. Cassandra, ano masasabi mo makukulong ka na habang buhay? Ano ang pakiramdam? May mensahe ka ba para sa pamilya na pinatay mo? Bawal na po, miss. Tama na, tara, sige na. O, tabi tayo, para na. O. Anak! Anak! Let's go, dali! Dali, bilis! Anak! Cassandra! Wow! Ang ganda-ganda niya! Ibang-ibang itsura sa TV. Saan kayo pumatay sa boss niya? Hindi raw. Inosente raw siya. Oo nga, lahat nga tayo dito sa loob, inosente. Ako nga eh, hindi naman ako nagsulong sa testing bahay ng kabit ng asawa ko. Hoy! Kama ko yan! Doon ka sa tayo matulog. Libre pa. Punong-puno na rito. Teritoryo ko yan! Alis ka dyan! Diyan ka sa sahig, matulog! Alam mo, ang ganda mo pala sa personal. Ayoko ho ng gulo. At sinong nanggugulo? Niyabang ng tono mo Hindi porke sikat ka sa labas. Hoy, dito, pare-pareho lang tayo ditong patapon ng mga buhay. Pare-pareho lang tayo ditong patapon ng lipunan. Tandaan mo yan, pare-pareho lang tayong may mga putok. At dito, ako ang Diyos dito. Batas ko ang nasusunod. Malino ba? Hoy! Rita! Ano ba yan? Ilan mo yan? Boss Becky, welcome ko lang itong bago namin kasamahan dito. Eh, matagal na akong fan nito eh. Matagal ko na napapanood si Cassandra. Para sumabad-sabad dyan. Pagpahingay mo si Cassandra. Hoy, kayo ha? Ayoko ng gulo dito ha? Ha? Sa akin kayo malilintikan kapag nalaman ko na meron na naman kayong pinaplanong pagtakas. Naintindihan nyo? Ha? Boss Josie, kami pa, ang babait namin dito. Gusto lang naman namin iparamdam kay Cassandra kung ano ang bago niyang tirahan. Diba, Cassandra? Dito. Magugustuhan mo dito. Kasi marami kang katabing ipis at daga. Ako pa talagang pumatay sa kanya. Hindi ko maalala. Eileen? 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 Alam kong wala kang kasalanan. Sikat ang kaso mo dito. Palagi ka namin pinag-uusapan dito sa loob. Pero alam ko, imposibleng binibintang nila sa'yo. Pero may witness. Sabi niya nakita daw niya na pinapatay ko si Eileen. Pero alam mo, totoo, wala talaga akong maalala. Hindi na mahalaga yon. Nandito ka na eh.
Kailangan mo nang tanggapin mo yan. Alisin mo lang yung dumi, masarap din yan. Ako nga pala si Cecil. Cassandra. Alam ko, patagal na kitang hinihintay. Ano yung ibig mong sabihin? Wala naman kasi talaga ako dapat dito eh. Napagbintangan na ako magnanakaw. Pero malapit na ako makalaya. May boyfriend na ako sa labas eh. At pag nakalaya na ako, magpapakasal kami. Hindi na ako makapaghintay eh. Mahal na mahal ko ang kasintahan ko. Kain ka na. Yes! Pasok! Pasok! Oh, ma'am. Upo ka. Pinapatawag niyo daw po ako? Oo. Marunong ka bang gumamit ng computer? Marunong mo, ma'am. Ah, that's good. Mula ngayon, dito ka na sa opisina ko. Alam ko naman, hindi ka sanay sa hirap. Mas mapapadali ka maka-adjust kung nandito ka sa opisina ko. Tutulungan mo pa ako. Salamat po, ma'am. Maraming salamat, ha? Ano ka ba? Huwag mo ko ipupo. Halos magkasing edad lang tayo. Eto, itype mo. Gawa mo ako ng 2 kopya, ha? Sige po. Gawa mo ako ng 2 kopya, ha? Sige po. Ayusin mo. Ah. Ay, sandali. Eto pa pala. Surprise! Lang yan. Ay! Uy! Sorry. Akala ko ikaw lang tao dito, Vicky. Hindi ka naman kasi kumakatok. Gerald, Cassandra. Of course. I know Cassandra. Gerald, siya ang boyfriend ko. Malapit na nga kami kasal eh. Thank you. Wala. Mauna na ho ako. Ah, sige. Okay naman ako dito, Nay. Tsaka, mababait naman yung mga kasama ko dito, lalo na si Warden Vicky. Tsaka yung bago kong kaibigan, si Cecil. Nay. Pasensya na, anak. Sabi ko kanina sa sarili ko, hindi ako iiyak, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hindi ka
dapat nandito. Wala ka namang kasalanan. Bakit kasi sumulpot pa yung witness na yun eh? Naku, I'm sure bayaran naman yun eh. Kung sino nagbayad, yun ang question of the year. Pero Miss Cassandra, huwag po kayo mag-alala kasi kinakaroon naman ni Papa Dave yung pag-apila sa kaso niyo eh. Kaya nga, hindi siya makadalaw sa'yo. Anak, lalabas din ang katotohanan. Magtiwala ka. Pero ano nga ba ang katotohanan, Nay? Pati ako hindi ko na alam kung anong totoo. Hanggang ngayon, di pa bumabalik ang alaala ko. Wala pa rin ako maalala kahit isang bagay. Paano kung ako nga pumatay kay Eileen? Kung may nagawa ka mang kasalanan noon, sigurado akong hindi ka mamamatay tao. Alam ko yun. Wow! How touching! Patayin mo yan. Anong ginagawa mo dito, Ivy? You owe me an interview, remember? So, kamusta ng sikat na murderer? Umalis ka, Ivy, kung ayaw mo nasaktan. Yung mo nagagawa ng kulungan sa'yo? Nawawalan ka ng breeding? Niwala ka pa nga 1 linggo dito? Hinay-hinay lang, Cassandra. Dahil sa pagkakaalam ko, magtatagal ka pa dito. Matagal na matagal. Hindi ka talaga alas, ha? Cassandra. Ano? Hindi kayo alas, ha? Tama na. Umalis kayo! Halika na. Ama, alis! Paano may babalik ang nakaraan? Ang titulo ng... Ano pa ginagawa mo dyan? Hoy! Pasok, pasok! Dali! Pa doon. Matagal na may nagpaparamdam doon. Mga 3 taon na ngayon. Ano ka ba? Eh, ano mo ba talaga nangyari doon? Hindi rin namin alam. Basta laging may umiiyak doon. Para bang may kaluluwang hindi matahimik. Eh, kanino namang kaluluwa yun? Walang nakakaalam at walang naglalakas loob na alamin. Lahat umiiwas doon. Ano ka ba? Ako nga eh. Hoy! Tama na yung pinag-uusapan nyo yan, ha? Hindi totoo yung pinagsasabi nyo. Walang nagpapakita sa lugar na yon. Naintindihan nyo? Opo. At ayoko nang pinag-uusapan nyo ba yon, ha? Opo. Kundi kayo malalagot sa akin. Naintindihan nyo? Opo. Cecil? Cecil? Cecil, bakit? Umiiyak. Yung boyfriend ko, galit na galit siya sa akin. Bakit? Sabi niya may ibang lalaki doon na dumadalo sa akin dito. Na nagtataksil ako sa kanya. Hindi totoo yun. Wala namang ibang pumupunta dito eh. Paano naman malalaman ng boyfriend mo na may ibang lalaking pumupunta dito? Hindi ko alam. Pero itong mga nakarang araw, nag-iba siya, naging seloso siya. Hindi ko na siya maintindihan. Buti
Buti naman napadalaw ka. Ang inay? Hindi ko na sinama eh. Hindi ko rin kasi alam kung paano ko sasabihin sa kanya eh. Sasabihin ng alin? Mukhang madidinay kasi yung apel ng kaso mo. Mismo mga abogado mo na nagsabi sa akin eh. Masyado ro kasi malakas ang ebidensya laban sa'yo. Saka yung tumistigo laban sa'yo, bigla na lang siyang nawala eh. E paano pa natin makukontest yung testimony niya? Wala na ba talaga tayong ibang magagawa? Hindi ko na nga alam kung anong pwede ko pang gawin para lang mailabas ka dito eh. Ikaw, magicin na lang kaya kita. Abracadabra! Talagaan, puro kabiro eh. Seryoso ang usapan natin. Ito naman, pinangingiti lang naman kita. Baka ito po makatulong po sa inyo. Kasi gabi-gabi po pinakalag po niyo yung pagdadiary dyan eh. Yung laptop. Baka yun ang maging susi para makalaya ako dito. Ann, puntahan mo naman si Dave. Pakitanong kung nabuksan na niya yung Project X. Sige. Ayos ka bata ah. Ang ganda ng report. Ayos ka bata ah. Ang ganda ng report mo kanina. Salamat ho. Ay! Isang buwan na lang kasal na namin ni Gerald. Alam mo, matagal na kayo magkasintahan nun eh. Masaya nga ako eh. Matutuloy na yung kasal namin. Congratulations, Warden. Thank you, thank you. Warden, okay lang mo ba na bukas na lang ako bumalik sa office? Oh, agahan mo lang. Sige. Sige, sige. Cecil! Hoy! Cecil! Cecil? Uy! Cecil! Cecil, bakit ka umiyak? Maghapon ko siyang hinintay. Hindi siya dumating. Anniversary namin ngayon eh, pero tinis niya ako. Alam mo kasi, Cecil, kung ayaw niya sa'yo, huwag mong ipagpilitan ang sarili mo. Pero mahal ko siya eh. Hindi ko kayang buhay nang wala siya. Hindi ko lang maintindihan kung bakit bigla siya nagbago. Ilang buwan na lang lalaya na ako. Tapos hindi na niya ako dinadalaw. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla siya nagbago. Cecil? Cecil? Cecil! Ito ang sukatan ng galing ng Pilipino. Sa Pinoy. Vicky. Je! Ay. Ready ka na ba? Sandali ah. Cassandra. Huwag mo na lang pansinin si Warden Josie. Ganun lang yun. Kung ako sa'yo, huwag ka na lang kasi pumupunta sa lugar na yun. Para nalalayo ka sa gulo. Ha? Okay ka lang ba? O, kapag aalis ka, ilak mo na lang tong opisina.
Una na kami. Sige, Cass. Pabayaan mo na lang ako. Kung ayaw niya sa akin, mabuti pa mamatay na lang ako. Cecil, ano ka ba? Hindi yan ang solusyon sa problema mo. Saan mo nakuha yan? Galing to sa boyfriend ko. Binigay niya to sa akin bago ako pumasok dito. Pag namimiss ko siya, sinusuot ko lang to. Parang magkasama na kami. Gusto mo, patawagan ko siya sa nanay ko? Tinataguan niya ako eh. Ayaw niya akong kausapin. Pero alam ko, mahanap din niya ako. Cassandra, huwag mo sasabihin kahit kanina nagtangka ako ha. Ayoko na mabartolina ulit. Bakit? Sino ba namabartolina sa'yo? Si Josie? Pinagkalooban ka ng pambihirang kapangyarihan at magagamit mo ang kapangyarihan yan kapag natuto kang makinig gamit ang iyong puso. Sino ka? Magpakita ka, baka matulungan kita. Okay ka lang ba? Cass! Hoy! Alika nga! Alika na, magpapagawa ako sa opisina. Alika! Cassandra, i-organize mo lahat to, ha? Matagal kasi ako mawawala, eh. Ay, talaga ho? Han, saan ho kayo pupunta? Next week kasi, ikakasal na kami ni Gerald. Yeah. Eh, kailangan namin magbakasyon ng 2 months. Ako, syempre, honeymoon namin eh. Congratulations sa inyo dalawa. Salamat. Saan mo nakuha yan? Galing to sa boyfriend ko. Binigay niya to sa akin bago ako pumasok dito. Bakit, Cassandra? Wala ho. Okay ka lang? Kailangan bumalik lahat sa selda. Ikaw, kasama ka doon. Dali! Ano tinatayo mo dyan? Dali! May nakapagbalita sa amin na gusto daw ninyong tumakas. Kung ako sa inyo, huwag niyo nang babalakid dahil nakabantay kami lahat sa inyo. At ang mahuli naming tumakas, ibabartolina ko. Naiintindihan niyo ba? Naiintindihan niyo ba? Opo! Sinong hinahanap mo?
Si Cecil? Cecil? Cecil, yung kasama natin dito. Kilala ko ang lahat dito pero walang Cecil na nakakulong. Imposibleng wala dahil lagi kong kausap yung babaeng yun. May kilala akong Cecil. Pero wala na siya dito. Imposible naman kung wala dito yung Cecil na kinakausap ko dahil kanina lang kausap ko siya. Cassandra, imposible yan. Preso din dati si Cecil dito. Pero wala na siya. 3 taon nang nakararaan. Kasi nga tumakas siya. At ang balita pa nga patay na. Ay, nako. Kasama ang kasindahan ko. Tulungan mo ako. His instruction to me was very clear. Sabi niya, June, you moderate your greed. Ang kontrobersyang yumayanig sa Bitawan niyo ako! Ano ba? Bakit niyo ko ginagawa ito sa akin? Saka sa mga tinuturong prungtot ng mga nagbabalak tumakas dito! Hindi totoo yan! Pakawalan niyo ako dito! Pakawalan niyo kayo sa akin! Alam mo, hindi mo dapat ginawa yan eh. Wala naman tayong pruweba sa kanya. Mali mo, pinag-iinitan lang ang kapwa niya preso. Mabuti na rin yun na magtanda siya at maging leksyon din sa iba. Tulungan mo ako. Ayoko na dito. Ayoko na sa dilim. Tulungan mo ako. Ayoko na dito. Tas! Halika na. Halika na. Okay ka lang ba? Hindi ka kasi dapat kinulong dyan sa Bartolina ni Jose. Pagpasensyahan mo na siya, ha? Warden Vicky, may tatanong ko sana ako sa inyo. Ano yun? Kilala niyo ba si Cecil? Cecil? Nakulong siya dito siguro mga 3 years ago. Ay nako, kung ako sa'yo, tigil-tigil namin pagtatanong tungkol dyan sa Cecil na yan. Pag ikaw napahamak na naman, hindi ko na nga alam kung paano kita poprotektahan eh. Halika na. Mabait si Cecil. Nakulong siya dahil nagnakaw siya. Napilitan lang naman siya dahil masakit ang nanay niya. Kailangan niyang pagbili ng gamot. Eh, yung boyfriend mo niya,
Ba't alam mo tungkol sa boyfriend niya? Basta, Aling Ising. Huwag na ako kayo magtanong. Nahihiwagaan talaga ako sa iyo, Cassandra. Pero sige, ikukwento ko sa iyo. May boyfriend si Cecil dati na palaging dumadalaw sa kanya. Pero isang araw, pinagbintangan siya nung lalaki na si Cecil ay may ibang lalaki. Kaya hindi na ito dumalaw ulit. Yun siguro ang dahilan, kaya tumakas si Cecil at nawala na lang bigla. Yun. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Ha? Cecil? Cecil? Bakit ayaw mo makinig? Cecil, pasensya ka na pero hindi ko talaga alam kung paano kita tutulungan. Cecil? Pader. Nandiyan siya sa pader. Cassandra! Hinahanap ka na sa itaas! Aling Ising? Ano? Pumasok ka sa loob, tawagin mo yung mga kasamahan natin. Kumuha kayo ng gamit, dali! Titipagin natin yung pader, dali, dali! Sige na, bilisan niyo na! Cecil. Salamat. Cecil, sinong gumawa nito sa'yo? Si Vicky. Si Vicky ang pumatay sa akin. Si Vicky ang pumatay sa'yo? Oo. Siya nga. Si Vicky ang pumatay kay Cecil. Si Vicky ang pumatay kay Cecil. Si Vicky. Naghanap ng katarungan si Cecil. At ngayon ay nakita niya na ito. Dahil natagpuan na natin ang kanyang bangkay. Ang timplang gigising sa inyong gabi. May problema ba, bossing? Tawag ka ba? Alam na kaya niya ang totoo. Happy Prince, back to back with the poor. Kwintas namin to eh. Akala ko sumama na siya sa ibang lalaki. Ba't siya pinatay? Huh? Dahil nahulog ako sa'yo. Dahil sa dalas ng pagdalaw mo kay Cecil. Nahulog ako sa'yo. Minahal kita, Gerald. Yung mga sinabi mo sa akin na may iba pang dumadalaw? Totoo ba yan? Hindi. Gawa-gawa ko lang yun. Para layuan mo siya. Alam ko kasi
Alam ko kasing malapit na siya lumaya. Kailangan kong gumawa ng paraan. Cecil! Pinatay ko siya. Itinaong kong ginagawa ang pader nun. Alam ko na kapag itinago ko ang bangkay ni Cecil sa likod ng pader, walang makakakita. Kailangan kong gawin yun. Sinabi ko sa kanila sumama si Cecil sa ibang lalaki at tumakas siya. Para hindi na siya hanapin. Gerald. Yun ang dahilan kaya nagsimulang tumaghoy ang pader. Dahil lang hihingi ng katarungan si Cecil. Katarungan na ngayon ay nasa kanya na. Kailan? Hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal ko sa kanya. Kahit naibaling ko kay Vicky ang pagtingin ko, sa puso ko siya pa rin ang mahal ko. Pakisabi sa kanya, mahal na mahal ko siya. Ka ni Cecil, Gerald. Hanggang sa kabilang buhay, mahal ka pa rin niya. Pakisabi, kailangan ko na umalis. Tinatawag na ako. Kailangan nang umalis ni Cecil. Aalis na siya sa mundo natin. Nakikita mo siya? Andun siya. Sa likod ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Gerald. Wala na siya. Ano nga ulit yung sasabihin mo? May gusto po kasi ipaabot sa inyo si Dave po Miss Cassandra. Alam mo yan si Dave, bakit hindi na lang siya magpunta dito at tumarap sa akin? Kasi pinadala po siya ng network sa probinsya, hindi po siya makatanggi. Miss Cassandra, nawawala po yung laptop. May nagnakaw po Ano? Nawawala ang laptop? Paano na lang yan ngayon? Yun na lang ang paraan para malinis ko ang pangalan ko. Naku, paano ito? Gagawin ko? Hindi ko nga po alam kung Kumusta ng bilanggo? Ikaw na naman? Balita ko tumulong ka raw mag-solve ng kaso dito. Mabuti naman nagpapakitang gilis ka, Cassandra. But I'm sorry to tell you, hindi yun enough para makalabas ka dito. Unless tatakas ka. Ang kulit mo rin talaga. Di ba sinabi ko na sa'yo ayokong magpa-interview?
nga. Hoy, hindi ko yung pinunta ko dito. At isa pa, you're so old news. Wala nang gusto pang makaalam kung ano nang nangyayari sa'yo dito. May ginagawa akong kwento tungkol sa mga bilanggo dito. At hindi ikaw. Let's go. Ising, nasaan yung iba? Nasa loob na po. Ganun ba?